Magandang umaga po sa bawat isa. Sa ating mga bisita ay welcome po kayo sa Karangalan Grace Community Church. At sa bawat isa na ating palagiang nakikibahagi ay salamat sa Panginoon at tayo nagkasama-sama sa araw ng pamamahinga. Makikita natin na ang bawat gusali o bawat structure ay merong pundasyon. Merong pundasyon ang mga bahay. At ang isang bagay na makapagyayag nito pag sa panahon ng merong lindol. Nakita natin yung mga nangyari sa Pilipinas, sa Cebu, at sa iba't ibang bahagi ng mundo na kung saan nakakaranas ng lindol. Pag hindi maayos ang pundasyon, pwedeng bumagsak yung isang building. At nakita na natin yan. Maraming sa kasaysayan ay isa doon yung kapanahunan ng 2010 yung nag-earthquake sa Haiti na maraming mga buildings ang nag-collapse dahil walang pundasyon. O kung hindi man, napakababaw o pangit, hindi maganda ang pagkakatayo sapagkat ang pundasyon ay mahina. So ang pwedeng gawin yon, i-reinforce yung structure o itayo sa isang matibay na sandigan, matibay na panulukan. At itong makita natin na lahat ito ay nagsasama-sama upang ang isang building ay magkaroon ng katatagan at pagkakaisa. Makita natin sa ating pananampalataya, napakahalaga na ang ating pananampalataya ay nakasandig sa isang matibay na pundasyon. At ito ang makikita nating tinatalakay ni Pablo sa ating tekstong titingnan sa umagang ito. The same is true with the church. If we are not grounded to the firm foundation who is in Christ that joined us together, we cannot stand against the pressure of this life. At ito yung bagay na nais sabihin ni Pablo sa mga nagbabasa o sa mga sinusulatan niya sa Epeso. Hinahan niya kung bawat isa, nabuksan natin muli ang ating teksto upang basahin. Ang Epeso chapter 2, nandun na tayo sa verse 19 to 22. At ganito po ang sinasabi sa ating mga Biblia, kung nandiyan kayo sa page 322 sa New Testament. Kaya nga, hindi na tayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambayanan ng Diyos, na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at mga propeta na si Jesucristo ang batong panulukan. Sa Kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon. Nasa Kanya kayo rin ay nagkakasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. So, napakaganda ng tekstong ating binasa. Tayo po ay dumulog sa panalangin. Panginoon, kami nagpapasalamat sa muli ay pinagsama-sama mo kami upang pagbulay-bulayan ang iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito na ang iyong banal na Espiritu ang siyang magbukas ng aming isipan, magbukas ng aming puso upang ang iyong salita ay matanggap namin at ito hindi lamang makinggan, kundi ito'y magamit namin sa aming pamumuhay Kristiyano. Magbigay ng kalakasan at magbigay, Panginoon, ng katatagan na sa aming paglakad ay dala-dala namin, Panginoon, ang iyong katuruan. Mga Panginoon, sa umaga ito ay patuloy mo kaming samahan sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita.
Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pag-aaral natin ng Ephesians, makikita natin na sa pasimula ay nilatag ni Pablo ang mga mahalagang mga katuruan sa atin. Sa simulang-simula pa lamang sa unang teksto ng Ephesians chapter 1 and 2 ay nilatag ni Pablo doon ang katawagan sa atin na kay Kristo, ang katawagan natin, binigyan niya tayo ng identity, pagkakakilanlan sa pamagitan ng kanyang biyaya at kapayapaan, at ito ay hindi sa pamagitan ng ating lakas. Kay Kristo, ang ating katawagan ay nagbigay sa atin ng pagkakakilanlan at katatagan sa pamagitan ng kanyang biyaya at kapayapaan at hindi sa pamagitan ng ating sariling lakas. Yan ang binibigay ni Pablo sa atin sa simula pa lamang ng Ephesians sa kanyang pagbati. At mula doon ay nilatag niya ang trabaho, ang pagkilos ng tatlong persona ng Diyos sa ating buhay mananampalataya. Kung tayo ay may merong pagkakilanlan na mga anak ng Diyos, hindi yan sa ating kalakasan, kundi ito'y sa tulong ng tatlong persona ng Diyos na lakip-lakip sa kanyang gawain upang ang ating katawagan ay maging tapat at tunay. Merong pundasyon. At nakita natin sa unang talata ng chapter verses 3 to 6 ay nilatag ni Pablo dito ang purpose o layunin ng Ama. Na nilayon ng Ama na mula sa kanyang walang hanggan, eternity past, na pagpalain tayo kay Kristo at gawin tayong mga anak at luwalatiin ang kanyang biyaya sa pamagitan ng ating buhay. At doon makita natin ang Ama ay nagpapala, siya ang tumatawag at siya din ang nag-a-adapt sa atin bilang mga anak para sa kanyang kalulatian. Hindi nagtapos doon, kundi nilatag ni Pablo din ang misyon ng anak. Na ang misyon ng anak ay ang magkaroon ng katuparan ng plano ng Diyos na ikaw ay mamuhay sa pamagitan ng pananampalataya at lumakad sa pagsunod at umasa sa panunumbalik ng lahat ng bagay. Because the Son redeems, the Son reveals the plan of God, and the Son restore all things. So, itong binigay ni Pablo sa atin. Tapos nung si Jesus ay umakyat na sa langit, hindi tayo iniwang mga ulila. At iniwan niya ang isang katiyakan sa pamagitan ng banal na Espiritu, na ang banal na Espiritu sa mga mananampalataya, sa kanyang walang hanggang pamana kay Kristo, ay ang banal na Espiritu, ang garantiya o ang paunang bayad upang magkaroon ng katiyakan. The inheritance is certain at ang iyong pananampalataya, ang iyong kaligtasan ay tiyak, selyado na sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kung kaya ang ating future, ang ating katatagan sa ating pananampalataya, hindi lamang dito kundi for eternity ay meron kang katiyakan. So yan ang nilatag sa atin ni Pablo. Sa mga talatang nauna, ang ating katiyakan sa ating katawagan, maging ang pagkilos ng tatlong persona ng Diyos para sa iyong kaligtasan. Pero hindi nagtapos si Pablo doon. Kung nilatag niya mga bagay na ito patungkol sa tatlong persona ng Diyos, ano ito para sa iglesia? At sa mga sunod na talata ay sinabi niya that the church is triumphant. Matagumpay ang simbahan ng Diyos dahil si Kristo ang itinataas bilang ulo ng lahat ng bagay at siyang nagbibigay sa bayan ng Diyos ng pag-asa, kayamanan at kapangyarihan. So hindi lang nilatag ni Pablo ang gawa ng tatlong persona ng Diyos sa buhay ng mananampalataya bilang kanyang katiyakan, kundi sinasabi niya rin
ang iglesia ng Diyos ay meron itong katagumpayan kahit nakikita natin na ang mga iglesia ng Diyos ay nagkasisira-sira o kung minsan nagiging parang pabigat ang iglesia, pero ang sinasabi niya, ang iglesia ng Diyos ay magtatagumpay sapagkat ang ulo ng iglesia ay ang Panginoong Kristo. Magpapatuloy siya sapagkat ang Diyos ang may hawak ng iglesia. Magtatagumpay siya sa pag-asa ng katawagan at ang kayamanan na pamana sapagkat si Jesus ay nabuhay na muli at doon nanggagaling ang ating kapangyarihan. The resurrected Christ na ipinapakita sa ating magkakaroon tayo ng tagumpay sapagkat si Jesus na pagtagumpayan niya ang kamatayan at kasalanan at ang iglesia ay magtatagumpay din. At mula doon, nilatag na ni Pablo ngayon ang regalo. The gift of God. Simula ng chapter 2, Ephesians chapter 2, 1 to 10, dito nilatag ni Pablo ang kaligtasan bilang regalo. That salvation is the gift of God, transforming us from death to life, granting us grace, and shaping us for the good work in Christ. No, sinasabi ni Pablo, ang iglesia ay magtatagumpay at ang pinapakita niya sa atin ngayon na sa bawat mananampalatayang bumubuo sa iglesia, ang regalo ng Diyos, ang kaligtasan, ito ang pinapakita sa atin na siyang nagbabago sa atin mula sa mga patay na mga unbeliever, hindi mananampalataya, mga patay sa Diyos, sa kanyang kapangyarihan dahil nabuhay sa muli, tayo ay binuhay mula sa kamatayan sa pamagitan ng kanyang biyaya. At para saan yon? Para ang buhay natin ay maging daluyan ng mga mabubuting gawa para kay Kristo. Na ang kaligtasan ay kalooban ng Diyos, binabangon o binabago tayo mula sa kamatayan patungo sa buhay, binigyan tayo ng biyaya at hinuhubog tayo para sa mabubuting gawa para kay Kristo. At sinasabi natin, hindi tayo naliligtas sa pamagitan ng mabuting gawa, pero pag ikaw ay tinawag at niligtas ng Panginoon, ang mabubuting gawa ay siyang magiging bunga ng iyong pananampalataya. Kung kaya ang iyong pananampalataya ay hindi patay, ito'y buhay. At ito'y, ang bunga nito ay ang mabubuting gawa. At mula dito ay pinakita niya ang ating katayuan, ang ating identity kay Kristo. Dahil nga ang Diyos, binigyan tayo ng biyaya ng kaligtasan, ano ngayon ito para sa atin? Bilang mananampalataya at simulang nilatag niya na ang ating pagkakakilanlan o ang ating identity ay matatagpuan kay Kristo at siyang naglalapit sa atin sa Diyos sa pamagitan ng kanyang dugo. At sabi natin, without Christ, sabi ng verses 11 to 12, without Christ, we are separated from God. And because of Christ, we are brought near. Nilapit tayo ng Diyos sa Kanya. At pagkatapos noon, sinasabi ni Pablo sa atin, na sa pamagitan ng cross, ng ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, Christ break down every barrier. Sinira ng Panginoon anuman mga bagay na napakapaghihiwalay sa atin.
mga hadlang, at pinag-iisa niya ang mananampalataya, uniting believers in one body and granting them peace with God and with one another. So hindi tayo lang tinawag ng Panginoon upang sa buhay natin dumaloy ang mga mabubuting gawa, kundi tinawag tayo ng Panginoon upang magkaisa, uniting believers into one body and giving them peace. Sapagkat si Kristo, sinira niya ang paglalaban-laban at kapuotan. At sa pamagitan ni Kristo ay nagkaroon ito ng pagkakaisa. At sa pamagitan ni Kristo, tayo ay binigyan ng paraan makalapit sa Kanya. At ito yung tinitingnan natin sa mga talatang 14 hanggang 18. Sapagkat sa pamagitan niya, kapwa tayong makalalapit sa isang espiritu patungo sa Ama. So ito makikita nating dinaanan natin. At ngayon sa umagang ito, sa ating talata, kaya nga. Ang ating talata ay nagsisimula sa ganon. Sa ganong statement. Chapter 3, verses 19. And to know verses 19. So then you are no longer strangers and alien. Kaya nga. So dito parang tinitingnan, binibigay sa atin, sa mula sa lahat ng mga sinabi ni Pablo, ito ang magiging epekto ng ating pagkakakilanlan. Ito ang naging epekto sa biyaya ng Diyos bilang kanyang regalo. At bilang regalo ng Diyos na nagdadala sa atin na tinatanggal ang lahat ng mga hadlang, ano ngayon ito? Kaya nga, hindi na tayo mga dayuhan at banyaga, kundi tayo mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambayanan ng Diyos. At sa umaga ito, ang ating mensahe, built tough, built together. At ang mensahe nais kong ibigay sa bawat isa, with Christ as the cornerstone, panulukang bato. God is building His people into a strong, united temple where He dwells by His Spirit. Dahil kay Kristo, ang pundasyon, itinayo ng Diyos ang kanyang bayan upang maging isang matibay at nagkakaisang templo kung saan siya ay nananahan sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Tatlong bagay ang pwede nating tingnan sa umagang ito. Si Paul ay sinasabi niya sa mga Ephesians believer na even itong mga hintil, mga Gentiles na once outsider, they are no longer stranger. They are now part of God's household that is being built for a strong foundation where Christ is the cornerstone. So sinasabi niya na ang iglesia hindi lamang ito building of stone, hindi lang ito gusali, kundi ito isang buhay na templo na kung saan ang Diyos ang nananahan doon. Kaya nga isang parang danger na kung ang tinitingnan natin ng iglesia yung building. The church is the people that compose. Yung mga tao na nandoon sa loob ng building. We must live as united, holy community, showing God that God dwells among us. Tatlong mga
powerful images ang binigay ni Pablo sa atin dito para i-describe ang isang iglesia. At doon kukunin natin ang ating 3 puntos sa umagang ito. 3 imahe na dapat nating tingnan. Ang una sinasabi niya sa atin sa verse 19, no longer strangers and alien, now included as citizen and family. Mga kapwa mamamayan. Ang unang binibigay sa ating picture ni Pablo na tayo ay mamamayan. Tayo ay bumubuo sa kaharian ng Diyos bilang mamamayan, citizen. Pag sinabi nating citizen, anong ibig sabihin nun? Meron tayong allegiance dyan sa bansang yon. Meron tayong paggalang sa anumang mga bagay na sumisimbolo sa bansang yon. Tayo bilang mga Pilipino, we have an allegiance to the Philippines as a nation, as a country. Pero hindi lang yun ang ating kalagayan. Bilang mananampalataya na tinawag ng Diyos, we have also a new citizenship. We are a citizen of God's kingdom. Anong ibig sabihin nun? In Christ, we are no longer an outside member. Hindi lang tayo outsider na, kundi tayo ay kabahagi na ng kanyang kaharian. Ano bang pagkakaiba ng stranger and alien sa isang citizen? Di ba pag tayo magbabiyahe, pupunta ka na ibang bansa, anong kailangan natin? Pasaporte, passport. Para ikaw makapasok sa country na yon, ipinapakita mo na ikaw ay citizen ng ganitong country, at ito yung passport ko, bigyan mo ako ng entrance. Yun ang ating. So hindi ka mapagkakamalang tawag nito, yung trafficking, yung human trafficking na pumasok ka sa isang country na dumaan ka doon sa backdoor. So yun, pinapakita mo yung pasaporte para ikaw ay sabihin na ito ang nationality mo. Sinasabi niya sa atin dito, we are no longer strangers and alien. Ang mga estranghero, wala silang karapatan. Alien. Because they don't have the rights of that country. But now, as a believer, we have a full citizenship and we have a privilege and responsibility. At tayo bilang mamamayan ng bansang ito, meron tayong mga responsibilidad at meron tayong mga pribilehiyong natatanggap. Ang sabi ni Pablo dito, we are citizens of the kingdom of God. Minsan, ang pagkakaintindi ng mga tao nito, some Christian think that Christianity is a private matter. Pero sinasabi ni Pablo dito that we belong to a community under God's rule. Minsan ito nakakalungkot sa mga mananampalataya. Tingin natin ang ating buhay, Monday to Friday, sa mundo tayo. Or Monday to Sabado, sa mundo tayo. Wala tayong pakialam paglinggo. Paglinggo, nagbabago yun, nagtatransform ka. Dapat banal ka kasi pumunta ka sa church. Pero hindi ganun ang sinasabi sa atin. You are a citizen of heaven and everyday life, daladala mo yung citizenship mo na ikaw ay mamamayan ng kaharian ng langit. Sa kasaysayan, makita natin yung Roman citizenship ay masyadong pinahalaga nila. They highly prized.
At ito yung pinakita ni Pablo na imagery yung privileges na ikaw ay makabahagi sa isang kaharian. Sapagkat, di ba, pag Roman citizenship, meron siyang mga rights and privileges na hindi siya basta-basta pwedeng ulihin. Hindi siya basta pwedeng ikulong. Yun yung image na pinapakita niya. And as a citizen of the kingdom of God, we also have that rights and privileges. Saan yun? Yung mga nilatag ni Pablo kanina na inisa-isa sa atin. Na tayo ay hindi na malayo sa Diyos, meron na tayong pagkakilanlan. Na tayo ay na kay Kristo, ang banal na Espiritu ang siyang kumikilos sa buhay mo. Hindi ka na estranghero, you are not alien. You are called, you have hope. You have eternal life. Yun yung mga nilalatag sa atin ni Pablo. Kaya sabi niya, kaya nga, you are not anymore strangers and alien, but you are a citizen of heaven, and you have this in Christ. Parang ilustrasyon niya, you're immigrant sa isang country, tapos napunta ka sa isang bagong country. Na ikaw ay naging citizen na, yung mga Pilipino, di ba? Pupunta ng Amerika para makakaroon ng US citizenship. Pero ngayon, medyo mahirap na. So, nag-change ka yung allegiance mo from the Philippines, naging allegiance ka na sa panibagong country. Parang gano'n ang ating kalagayan. From the kingdom of darkness to the kingdom of light. And with that, we have a full rights in the kingdom of God. Sabi ng Philippians chapter 2 verse 20, our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior. So ito yung unang pinapakita sa atin ni Pablo, that we are citizens of God's kingdom. And we are no longer stranger outside, but a member of God's kingdom. Tayo bilang mga hintil, na itsapwera tayo, ngayon kasama na tayo. We are now included as citizen and family. Ang katanungan sa atin sa umagang ito, do you live as a loyal citizen of heaven, or you still belong to the world? Ikaw ba ay isang matapat na mamamayan ng langit, o patuloy pa rin ang buhay mo na namumuhay na parang ikaw ay kasama, kabahagi ng mundo? Yes, nasa mundo tayo pa rin. We live here as strangers. Pero ang ating full citizenship, we are awaiting to the coming of Christ para makasama natin siya. So ito yung unang pinakita sa atin ni Pablo. We are top because we are built. We are citizen of the kingdom of God. So yan ang unang pinapakita sa atin, sa ating pagkakaisa. Ang unang pinakita niya na tayo ay mga mamamayan ng kaharian ng Diyos. At bilang mamayan, meron tayong mga responsibility and privileges na natanggap sa Panginoon, sapagkat si Jesus ang siyang gumawa ng paraan upang ang mga bagay na ito ay makapangyari. Pangalawang bagay na makita natin, sabi ni Pablo dito, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan ng banal at mga kaanib ng sambayanan ng Diyos. We are members of God's family. So from a citizen, now, ang pinapakita niya, a family member. Medyo close or medyo intimate
mula sa malaki, ngayon ang sinasabi niya, ikaw ay kabahagi ng pamilya ng Diyos. We are not just citizen of heaven, but we are a member, children in God's household. So kung ang citizen merong mga rights and privileges sa isang community o sa isang bansa, pag sa pamilya, bilang kabahagi ng pamilya, it's speak closeness. It speak belongingness. Hindi lang legal standing. When we speak of family, it speak of warmth, it speak of care, it speak of responsibility. Ano isang bagay na maaalala natin na sinasabi ng Panginoon? You can call Him Abba Father. That speak of relationship, an intimate relationship. Ang isang nakakalungkot sa panahon natin ngayon, some people treat church as if it is an organization or it's an event. We have to think church as a family. Sa loob ng pamilya, anong nangyayari? Dito nakikilala mo, pag nasa loob ka ng pamilya, kung sino ang mga tao nandoon. No holds bar. Kilala mo sila kung mainit ang ulo nila, kilala mo sila kung may pinagdadaanan sila. Alam na alam mo ang mga tao sa loob ng pamilya. Pag nag-aaway yung mag-asawa, pag yung mga bata nag-aaway-away, alam mo ang nangyayari kasi nasa loob ka ng pamilya. So ano sinasabi sa atin dito? We are not just citizen of heaven, we are God's family. Member of the household of God. Kaya nga in the inner church, hanggang sa pangayon, makikita natin yung mga believers na tawag natin, brother and sister. Kahit hindi mo sila kadugo. Bakit ganon? Because we are bonded as a family by Christ. Because of the truth that we are handling, because of the truth that we believe in Christ, we are now a family. Kaya nga tawag natin brother and sister, di ba? Speaks family. Kaya nga yung foster child, di ba yung mga inaampon, pag nilagay siya doon sa kasama ng bagong family, anong binibigay ng family? They give him a new life, a new identity, and a security. At yun ang ginawa ng Panginoon sa atin. Nung tayo ay tinawag ng Panginoon, nampalataya tayo sa Panginoon, mula sa mga anak tayo ng kadiliman, mga anak na destined for death, mamamatay, pero tayo ay kinuha ng Panginoon bilang kabahagi ng kanyang pamilya. A loving family experience. And because of that, we have new identity in Christ as children of God. Meron isang quotation, the church is not a club for the elite, but a family for the broken. Minsan ang iba ang tinitreat ang church sa parang club. Parang grupo-grupo. Minsan sa loob ng church may mga grupo-grupo din. Na dapat hindi dapat. Sapagkat tinanggal na ng Panginoon ng mga boundaries o mga barrier. Parang hospital lang isang iglesia, di ba?
Maraming taong pumupunta doon na may mga dala-dala silang mga problema. At yun ang dapat na ministeryohan natin. Dapat sa loob ng isang iglesia, nararamdaman natin yung warmth ng isang pamilya na kahit anong kalagayan nila, tatanggapin natin sila. Sapagkat yun ang tawag sa atin as a family member. Not a club, but a family of the broken. Yun naman natin makikita natin. Na tayo ay tinawag ng Diyos bilang mga mamamayan ng Kanyang kaharian. God's kingdom. At sinabi pa ni Pablo, we are members of God's family in a more intimate way. Para we can also share warmth and care dun sa mga tao na pinapadala sa atin. Or all the more sa loob ng iglesia. Sa ating mga kapatiran, tayo ba ay kapamilya? Do you treat fellow believers as a true family? So ito yung challenge sa atin. Sa loob ba ng iglesia, paano ba natin tinatrato yung ating mga kasamang mga mananampalataya? O sa loob ng iglesia, nakikita pa rin yung parang merong pa ring wall na parang distant acquaintance lang. Di ba? Anong pagkakaiba ng acquaintance sa kapamilya? Pag acquaintance parang medyo may parang boundaries pa. So anong pinapakita sa atin ito? That God called us dahil nga tayo ay tinawag ng Panginoon, binigyan tayo ng kaligtasan bilang Kanyang regalo, at pinapakita na din sa atin na ang Panginoon ay tinanggan na lahat ng mga bagay na makapaghahad lang sa atin para makapaglingkod sa Kanya. Ngayon, tayo ay hinuhubog ng Diyos, pinatatatag ng Diyos. At unang sinabi niya na tayo ay mga mamayan ng kahariang ito. Hindi na tayo estranghero. Pangalawa, sinabi niya na tayo ay kabahagi ng pamilya ng Diyos upang iparamdam din natin ang warmth and care kung paano ang Diyos minsang pang pinalapit tayo sa Kanya. So ito yung pangalawang makikita nating description na binigay sa atin ni Pablo. One, as citizen of the kingdom of heaven and a member of God's family. At hindi nagtapos si Pablo doon. Sa verse 20 makikita natin, at itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol, na mga propeta, na si Kristo ang batong panulukan. Nakikita kayo na isang pader na parang mga bato na pinagtabi-tabi at hinulma na parang pader. Makikita niyo yung mga batong nakalagay doon, may malaki, may maliit, pero nilagyan ng parang pandikit yung para magdikit-dikit sila at maging isang napakagandang pader. Sinabi ni Pablo, we are stone in God's temple. Mga bato tayo na pinagsama-sama sa templo ng Diyos. In Christ, we are built together into the dwelling place of God by His Spirit. At isang makikita natin, sinasabi dito ni Pablo, we are built on the foundation of the apostle and prophet. Anong ibig sabihin nun? Na ang iglesyang itinayo ng Diyos ay nakasandig o nakatungtong sa mga katuruan ng mga apostol
o ang kanyang salita? Ang pundasyon ng church ay yung salita ng Diyos. Hindi natin nilalagay ang ating pundasyon kung sino mang tao. Wala tayong itinataas na mga turuan ng ibang tao, kundi katuruan ng Diyos, sapagkat yun ang ating pundasyon. At sino nagpapatibay? Ang ating Panginoon, the cornerstone Himself. Siya yung nag-aayos. Siya yung naglalatag ng kalakasan. Siya din na nagsasama-sama upang tayo maging isa. At isang bagay na makikita natin dito, it is a living organism. Lumalago siya. Sa verse 21, na kanya sa buong gusali nakalapat ng mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo ng Panginoon. We are built together as a dwelling place of God, collectively formed into a temple where God lives in the Spirit. Kaya huwag nating isipin na ang templo ay itong building na itong nakikita natin. Maring dito tayo nagsasama-sama, pero hindi itong church. Ang church yung mga taong bumubuo na pumapasok niyan. Ang bawat isang nariyan. Something church as a physical building, but the temple of God is His people. Sa kasaysayan, nung makikita natin, yung Jerusalem Temple, yung pinaka-central sa mga Hudyo. Doon sila nagwo-worship. Pero sinabi ni Pablo, this imagery of church now applies to God's spiritual temple. Jews and Gentile na pinagsama ng Panginoon upang ang kanyang kalooban ang siyang maganap. Tatlong bagay pwede nating tingnan dito. Nang iglesia ay itinayo sa pamagitan ng pundasyon ng mga apostol at propeta. Yung authoritative teaching of the Scripture. Kaya nga napakahalagang tingnan natin na ang pinaka-priority o ang binibigyang emphasis natin yung pulpito, yung pagmamahayag ng Diyos. Hindi tayo nakakita ng mesa, sapagkat sa ibang mesa ang nakikita natin. Dahil ang binibigyang emphasis, yung ritual nung kamatayan ni Jesus na inuulit-ulit sa bawat pagtitipon. Hindi yun ang ginagawa natin, kundi patuloy natin binibigyang pagpapahalaga ang kanyang salita. Hindi rin yung music ang binibigyang pahalaga natin, kundi yung sola scriptura, ang salita ng Diyos, sapagkat yun ang pundasyon ng iglesia. At ang challenge sa atin, yun din ang dapat na maging pundasyon ng ating buhay, ang salita ng Diyos. At isang bagay na makita natin sinabi ni Pablo, that Christ is the cornerstone. Ang haligi ito, ang building na ito, meron itong mga panulukan. Yung apat na kanto niyan, yung mga malalaking poste dyan na nakikita natin. Yan ang pundasyon upang ang building na ito, yung sa third floor na yan, ay kayang may tayo dyan. Dahil ang ating Panginoon, ang panulukang bato, nagkakaroon tayo ng stability, katatagan, direksyon, at pagkakaisa. So yan ang dapat challenge sa iglesia.
The church is founded by the authority of the prophets and the apostle because of His word. And Christ is the cornerstone. And that gives us the stability. Sapagkat siya ang panulukang bato. Pwede tayong sumandig doon, pwede nating panghawakan ang kanyang mga salita. At sabi doon, a structure, the believers is joined and growing into a holy temple ng ating buhay ay maging isang banal. So tayo, habang nabubuhay tayo ay sinasanctify ng Diyos. Habang namubuhay tayo, nagkakasala pa rin tayo, pero along the way, unti-unti tayong inaayos at binabago ng Diyos hanggang maging katulad niya sa kabanalan. Kaya sabi niya, pagiging banal na templo ng Diyos. Sapagkat sa ating buhay, dapat ang iglesia ang siyang sumusulong ng kabanalan. Siya ang sumusulong ng katwiran. Ang nakakalungkot sa panahon natin ngayon, marami tayong makikita mga iglesia na hindi na katwiran ng Diyos ang isinusulong, kundi mga plataforma na mga tao na nagsasalita doon. Hindi na nakaayon sa salita ng Diyos, kundi nakaayon sa kanilang mga gusto, nakaayon sa kanilang mga plataforma. At sino itinataas doon? Si Kristo ba? Nakakalungkot pag gano'n na maging iglesia. So inuulit-ulit sa atin dito, Christ is the cornerstone. He gives the direction, the stability, and the unity of the church. And with that, we have to be together for unity. Para saan? Sabi niya, para ang iglesia, ang mga buhay na nandyan, ang templo na yan, maging isang banal na templo sa Panginoon. Diba yan naman ang nais ng Diyos mangyari sa buhay natin? Tinawag tayo ng Diyos bilang kanyang mga ambasador. Maaaring doon sa mga bato na yon, iba-ibang klaseng bato. Merong may spike doon, merong bato na ikaw pag nakatabi mo siya, makikis-kis ka kasi ibang klase yung forma niya, marami siyang tusok-tusok. Diba, yung mga bato, hindi naman pare-pareho, may makinis. Meron parang ibang klase. And yet, God built us together. So, merong mahina doon, may malakas, may magaling. Pero pinagsama-sama ng Panginoon sa isang pader. At kung saan ang kanyang panulukan, ang pinakapundasyon natin, si Kristo. The bricks by themselves are weak, but if they are joined together, they will build a strong wall. Bakit malakas ang mga Kristiyano? Because our strength is in Christ. We are strong when we are joined in Christ. Meron isang quotation sabi dito mula kay Adopted Spurgeon, the church is not a man-made building for God. It is a God-made building for man. So mula sa sinabi ni Pablo na ang tayo ay pinagsama-sama, tinanggal ng Panginoon ang mga bagay na humahad lang sa atin, Jews and Gentiles ay pinagsama niya upang ang kanyang kalwalatian ay maganap. At sinasabi ni Pablo, kaya nga tayo, bilang mga tinawag ng Panginoon, tayo ay tinawag niya bilang mamamayan ng kanyang kaharian. At bilang mamamayan,
meron tayong mga responsibility at mga privileges sa Panginoon. Pero he moved more closer and more direct, more intimate. Sabi niya, hindi lang yan, kundi kayo din ay kabahagi ng pamilya ng Diyos. Mula sa mga tao na destined for destruction, na pupunta ng impyerno, tayo ay inadapt ng Panginoon bilang kabahagi ng kanyang pamilya. Kaya we can now call Him Abba Father. Anong ibig sabihin? The very close. Parang katulad ka na anak ng presidente, na kahit nagmi-meeting siya, pagpasok mo, pwede kang lumapit kaagad sa kanya sapagkat ikaw siya ang tatay mo. Ganun ang ginawa ng Panginoon. At sabi niya pa, hindi lang yan, kundi kayo'y mga bato na siyang pinagsama-sama bilang maging isang pader at kung saan nakikita ang kabanalan at kalwalatian ng Diyos. Are you being built for God's temple? Or are you still resisting by living isolated or disconnected from His body? Minsan may mga tao, may mga Kristiyano na gusto nila mag-isa lang sila. Hindi nila kailangan yung iba. Pero paano ka matututo kung merong inaayos sa yung Panginoon kung hindi ka sasama doon sa karamihan? Minsan nilalagay tayo sa grupo ng Panginoon upang ayusin tayo na maging kung sino niyang gustong gawin sa ating buhay. Kung tayo dinidevelop ng Panginoon do sa mga fruit of the Spirit, nilalagay tayo sa minsan mapapait, mga mahihirap na sitwasyon upang tayo ay ma-develop ng Diyos. Tayo nilagay ng Diyos sa isang pamilya upang palakasin tayo, to strengthen us for unity at the helm of God's family. Nawa, yan ang ating dalangin sa isang iglesia. Na ang iglesia ay maging isang malaking pamilya. Na nararamdaman mo yung daing ng bawat isa, kahit hindi na nga nila sabihin, nararamdaman mo sila. Sa iyong workplace, do you live as a citizen of heaven with integrity and humility? Minsan ito yung mga bagay na nawawala na, no? Pag nadala na tayo ng pressure, peer pressure, work pressure, minsan isinusuko natin yung integrity and humility. At minsan ito yung mga bagay na mahirap ayusin. And we have to pray for God that we can live with integrity and humility. Sa isang iglesia, are you committed to the fellowship, to accountability or service? Or ikaw yung isang bato doon na hindi kasali doon? Parang loose brick. Don't be a loose brick. But be a part doon sa wall na ginagawa ng Diyos para tayo ayusin. Alam natin tayo inaayos ng Diyos upang makita sa atin ang kalwalatian ng Diyos sa buhay mo. Kaya tayo pinadadaan sa mga iba't ibang sitwasyon para makita sa buhay natin na ang Diyos ay kumikilos sa buhay mo upang lumabas yung mga bunga. Ang iyong buhay ay maging patotoo. Ang iyong buhay merong bunga ng mabubuting gawa. Sa ating lugar na kung saan tayo nilagay ng Panginoon, show the world God's presence through the holy and united witness.
So dito pa rin lumalabas sa atin, tayo ba ay mabuting patutuo, magandang patutuo sa labas? Or tayo'y nagpapanggap pa din? O meron tayong dobleng pagkatao, doble kara. Mabait sa church, pero paglabas ay iba. Examine your role in the church. Personally, are you a building brick or a breaking down brick? Tayo ba ay isang agent na para ay magkaisa ang mga anak ng Diyos, o tayo ay ginagamit bilang tagasira ng wall na inaayos ng Diyos? Mga kapatid, ito yung bagay na pag-isipan natin. Paul show us the church as a kingdom because we are a citizen with rights and privileges and responsibility. Minsan nakalulukot sa mga Kristiyano, nasa church sila, pero hindi naman nila ginagawa kung anong kalooban ng Diyos. Ay, ito gagawin ko to kasi itong parang, yung bang kalooban ng Diyos? Minsan gumagawa tayo, pag hindi ayon sa kalooban ng Diyos, minsan nagkakaroon ng friction sa iba. As a kingdom, we are citizen with rights and privilege. As a family, we are members with love and belonging. So ito yung nais natin din natingnan sa atin bilang mananampalataya. As a family, nakikita ba sa buhay natin na tayo ay channel of love sa iba? Minsan yung itong mga kailangan natin sa panahon ngayon na nakikita natin maraming mga kabataan ang nadidepress. Pag nakikita mo sa social media, maraming mga nagpapakamatay, nawawala ng pag-asa, ng mga maliliit na bagay. As a church member, as a member of God's family, you can be a hope. You can be a channel of love sa mundong ito. As a temple, we are living stone joined together because with Christ as our cornerstone. Marahil makikita natin yung mga batong tinitingnan natin dito, pag isang bato ay walang halaga. Pero ito'y pag pinagsama-sama at ang ating Diyos ang pinakapundasyon, it becomes something greater. It becomes something strong. It becomes something lasting. Sapagkat ang Diyos ang siya nagpipreserve at siya ang pundasyon. At ito isang warning sa atin na huwag nating i-neglect yung pagkakaisa. To neglect unity, sometimes it's weaken yung templo ng Diyos. Pag sa loob ng iglesia, nagkakabahabahagi, nagkakawatak-watak, ito na yung room para tayo ay masira. Ito yung simula upang ang iglesia ay nawawala na ng silbi. So huwag nating isang tabi na tayo ay magkaisa sa Panginoon. Nawa, padalangin natin sa Panginoon na tayo ay buuhin na magsama-sama, tough and united in His dwelling place. At huwag tayong mamuhay na parang outsider or loose stone, belong, build, because yan ang kalooban ng Panginoon na tayo ay maging paraan upang ang kalwalatian ng Diyos ay makita sa atin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami nagpapasalamat sa umaga ito. Tunay nga, Panginoon, na kami ay niligtas mo.
upang ang iyong kalooban ay maganap sa iglesia. Sa pamagitan ng iyong anak, ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, ito'y inilagay mo rin sa amin, ang katwiran, ang katapatan. Kami pa nagtitiwala na sa mga buhay namin, nawa kami maging isang makita sa amin bilang isang citizen of God's kingdom, bilang kapamilya, bilang mga bato na iyong pinagsama-sama bilang ikaw ang aming panulukan. Nawa Panginoon, sa aming buhay, tulungan mo na kami ay magpatuloy sa pananampalataya, magmanghinawa, magpersibir hanggang sa ikaw ay dumating. Dalangin din namin, Panginoon, na kayo ang patuloy na manguna sa amin. Kung kayo mamang Panginoon ay patuloy na nire-reject o isinasantabi, Panginoon, ang iyong mga paraan upang magkaroon ng kaisahan, dalangin namin, Panginoon, na kami ay tulungan mo na maging agent for unity and agent for building up and encouragement. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Ito ang aming dalangin sa matayos pangalan ni Jesus. Amen.